first words that I had heard were the words of Allah being whispered through my ear. And as I felt Allah's power in my soul, that day Islam took me in its fold. I am a Muslim, Islam my deen, Allah my Lord, His word Quran, Muhammad Prophet, praise be upon him. I'm a Muslim for all of time. As I grew up, walking in this great big world, I gazed in awe at the wonders of Allah. And as I learned the cruel lessons of life, Islam shone through as my guiding light. I am a Muslim, Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. So alhamdulillah, magtagalog muna tayo ngayon, no? Mashallah, alhamdulillah, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang araw na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya yung nagtakda ng lahat ng mga pangyayari sa mundo, ikabubuti man o ikasasama ng bawat isa sa atin. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa mga biyayang natamo natin araw-araw, gabi, no? Mashallah, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga problema at matinding pagsubok na pinagdaanan natin ngayon, ay pasalamatan pa rin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatili pa rin tayong nakatayo at nagpapatuloy sa pagpapalaganap sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah mga brothers and sisters, alhamdulillah sa kapatiran kong mga Muslim, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga hindi pa Muslim, magandang hapon po sa ating lahat. Mashallah, alhamdulillah, hindi natin ngayon patagalin na mayroon tayong isang bisita na mashallah galing pa ng malayong lugar, no, sa Luzon, mashallah, at saka na tumama, no, tamang-tama na nagbiyahe siya dito ngayon sa Mindanao at mashallah, isa sa mga kilala sa mga kumbaga sa social media, mashallah, isang vlogger na mashallah, isang balik Islam, mashallah, isang Muslim na mashallah, napakasipag magpapalaganap ng Islam, Luzon, Visayas at Mindanao, mashallah. Walang iba kundi ang minamahal natin na brother, no, si Kuya Bob, mashallah. Kuya Bob, assalamualaikum Kuya Bob, mashallah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's a big I'm very grateful that I'm here. Maraming salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataong makarating dito. At makapanayam ang ating kakambal dito sa Mindanao. No, mashallah. Oo nga, no, kakambal, no. Kakambal pero ibang magulang. Oo nga, no. Hindi alam ng magulang natin na magkakambal tayo. Alhamdulillah. Mashallah. So, Kuya Bob, mashallah, hindi natin patagalin, no? Mashallah, ang daming mga gusto naming mga itanong sa iyo dahil mashallah, kung titingnan natin, hindi lang ako ang nakakita sa mo, no, sa mga live live mo sa iyong page na Kuya Bob, mashallah. Ngayon ay nakikita namin kung paano mo iparating ang Islam at tausan-tausan ang yumakap ngayon sa pananampalatayang sa pananampalatayang Islam, mashallah. Saludo kami sa iyo Kuya Bob, naway i-reward ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, karapat dapat kang i-reward ng Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah. At hindi lang yan mga brothers and sisters, no, si Kuya Bob din ay pagkatapos yumakap
kumbaga nagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, ang hindi pa Muslim, masya-Allah, ay hindi niya pinabayaan, masya-Allah, no? Talagang ginawa niyang kumbaga yung new Muslim support, masya-Allah. Isa yan sa pinakamagandang gawain, Kuya Bob, no? Kasi kung titignan natin ang Propeta Muhammad SAW nung nag-instruction siya kay Mu'ad bin Jabal nung papunta ng Yemen, no, na sinabi nga, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahlil kitab fa ijajjathahum fad'uhum illa an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. So ang translation ng kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na, ya Mu'ad, ikaw ay pupunta sa people of the book. Mashallah, ito yung ginagawa ng mahal na brother natin si Kuya Bob. Pumupunta siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mashallah. At iba't iba din ang kanilang mga kumbaga hinahawakan na libro na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang instruction, iparating mo na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. So, mashallah, ito yung ginagawa ng ating brother. At mashallah, kung titignan natin sa instruction na ito, na kapag yumakap sila, no, kung kapag masabi na nila o yakapan na nila na walang ibang Diyos na sambahin maliban sa Allah, ay sinabi ng Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila, ya Mu'ad, na inutusan kanila o inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsagawa ng salah, yung pagdarasal. Kaya si Kuya Bob, mashallah, ito yung ginagawa niya, mashallah, pagkatapos na sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, ay agad-agad ay tinuruan niya ngayon ng pagwudu, pagsalam, mashallah, ano ang Islam, sinong yung kalaban natin dito sa mundo, mashallah, mashallah. Kuya Bob, pwede mo bang maikwento kung saan ang mga lugar na napuntahan mo, mashallah? Alhamdulillah, mashallah, tanggapin nawa ng Allah ang ating mga pagsusumikap. At hindi lang po ako, kasama po din po si Brother Hamza sa mga ganitong gawain, mashallah. At saksi po ako sa kanyang pagiging passion sa pagpaparating ng Islam. At yung sabi nga ni Brother Hamza, kung ano yung mga experience natin, napakarami na po nating napuntang villages. At kung titingnan natin sa villages po ng mga Aita, ay 10 na. No, 10 na po ang napupunta natin ng villages at mostly ay nagiging na siya ko Aita community, Muslim Aita community village na po siya. Mashallah. At alhamdulillah, naka-experience na mag-fasting ng Ramadan, marunong Mashallah. magsala, nakakapagtayo na sila ng khutbah kahit hindi pa masyadong at least napapractice na nila na isasabuhay nila ang pamumuhay na bilang isang balik Islam o sa pagyakap sa pananampalatayang Islam. Mashallah, mashallah. No, alhamdulillah. At makikita mo yung hirap at pagsubok ng pag-akyat lamang doon. Nako, subhanallah, ay hindi matatawaran o hindi kayang pantayan ng salapi o kayamanan para sabing ikaw ay kumikita dito. Hindi po. Ito po ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi. Ang bawat hakbang nito na para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katumbas na kayamanan dito sa mundong ito. Mashallah. Maalala ko pa, Kuya Bob, no, mayroong isang village ng Aita, no, yes, community, mashallah. May kumbaga sasakay ka pa ng kumbaga may tatawirin mo pa yung paano ba yun, ilog? Lawa. Lawa. Bakit nagiging lawa yun, Kuya Bob, no? So, nangyari kasi meron doon talagang bayan yung lawang yun. Nalubog siya sa tubig dahil sa pagputok ng pinatubo. Yung vulkan, no? Yes, yung vulkan na pinatubo. Subhanallah. So, halos everyday na tinatawid mo. Subhanallah, kung magkakamali yung bangka pag masira, lunod ka nun kasi medyo malalim yun, no? Malalim po. Parang dagat na rin kasi umaalon siya, subhanallah. Lalong-lalo na pag yung nakikita ko na kapag bababa ka na mula sa bangka, makikita mo na naman, maglalakad ka na naman, ang layo, no? Tama. So, subhanallah. Aakit pa ng bundok yun. Mashallah. Kaya nagtataka din yung mga kapatid natin na yung hindi sanay sa ganung gawain. Alhamdulillah, mayroong mga tao na nagpaparating at inaabot ang mga malalayong lugar para parating lamang ang tamang pagsamba o ang magandang katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang katuruan kasi ng Islam, akala ng iba ay iba, no, mga misconception. Pero ang pinaka-main na tinuturo sa pananampalatayang Islam ay maitama ang tao sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yes. Yan ang tauhid, di ba? Na ipakilala na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At pagkatapos nito, natanggapin nila ay
kumbaga turuan sila na yung mga pagsamba sa mga rebulto, pagsamba sa mga o paniniwala sa mga hindi dapat paniwalaan. So itakwil na yon, no? Yan ang tauhid na dalhin ang isang alipin, no? Alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maniwala sila na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Masya Allah. So Masya Allah, Kuya Bob, marami ka pang naalala ko pa yung napuntahan mo na ano ba yun, Kuya Bob, yung ano ba yun, yung parang bato, yung mga bahay doon, ano ba yun? Yes. Sa Batanes po. Batanes, no. Totoo, napakahirap ng pagkakataon doon. Talagang yung doon sa Lawa, walang alon yun. Pero pagdating sa Batanes, lampas tawag dito, bangka ang iyong harapin para lang makapunta doon, maiabot ang pananampalatayang Islam. At mashallah, subhanallah, at naabot natin ang pinakamalayo sa southern part ng Pilipinas, iparating lang ang aral ng Islam. Masya Allah. Kuya Bob, maitanong namin, Kuya Bob, isa ito sa mga katanungan sa mga nanonood natin, no? Isa sa mga katanungan na lalong-lalo na experience din natin, Masya Allah. Siyempre, pupuntahan mo yung mga tao na hindi pa nila alam ang pananampalatayang Islam. Siyempre, iisipin nila na itong mga Muslim na ito, terorista, di ba, mamamatay tao, kriminal, traidor. Ganun yung ano nila, Kuya Bob. Ganun yung kaisipan nila. So, ganun, Kuya Bob. Siyempre, maisip din natin, papaano mo naman yun, kumbaga, para walang kaba. O, kumbaga, siyempre, maparatingan mo na sila ng Islam. Ano yung, kumbaga, pakiramdam, Kuya Bob, kapag tatayo ka na sa kanila? Siguro, unang-una, para maitayo mo ang sarili mo sa harapan ng mga taong hindi naniniwala kay Allah, siguro, mas mainam na ikaw muna ay totoong naniniwala at nagtitiwala sa Allah. Kasi hindi mo kayang ibigay ang katotohanan kung ikaw mismong nagsasalita ay walang tunay na paniniwala at pagtitiwala sa ating tagapaglikha. Yes. Kapag yan na naging puhunan mo at naging battery mo sa iyong puso, kahit hindi po sila maniwala at makinig, at least na iparating mo ang katotohanan. Ito ang ating obligasyon dahil ang tunay na naggagabay, ang ating tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo lamang ay tagapagparating lamang. Masya Allah, Masya Allah. Paano yun, Kuya Bob? Siyempre, no, haharap ka sa mga tao. Isipin mo, di ba, sa kalagitnaan, no, habang ikaw ay nagsasalita, siyempre yung mga tao, nawawala yung, ganun pala, yung mga Muslim, napakaganda pala ng Islam, di ba? Ano ang pakiramdam, Kuya Bob, kapag darating sa punto na itataas na nila ang kanilang kamay at sasabihin na nila na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah? Ano yung pakiramdam sa iyo, Kuya Bob? Unang-una, bago ko din yun i-implement, talagang sinisigurado ko dahil turo naman sa atin yun. Kailangan mong siguraduhin, no? Confirmation na totoo ba? Naniniwala ka ba? Natanggap mo talaga ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha ay si Allah. At wala ka ng Diyos maliban sa Kanya. And then, maniwala kay Propeta Muhammad na siya lamang ang huling propeta na pinadala. Huling propeta na pinadala. At kapag nangyari na yun, sinasabi mong itataas na nila at bibigkasin ng taos sa puso ang pagsamba na sa nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pag niniwala kay Propeta Muhammad, ako na mismo ang umiiyak. Kasi isa lamang ang iligtas mo. At ito'y isinabuhay, ikaw ang magkakamit ng reward nito sa kabilang buhay. Masya Allah. Napakalaking reward niyan, Kuya Bob. Maalala ko pa, Kuya Bob, no, nung nakasama ako sa isang malaking organisasyon, no, Masya Allah, doon sa, kung hindi ko nagkakamali, sa Valencia. Masya Allah, maalala ko yun, no, sa Matigsalog Tribes. Ang daming nagsyahada. 300 more. Masya Allah, ang daming nagsyahada doon. At ngayon, Masya Allah, marami ng mga Muslim ngayon doon, di ba, Kuya Bob? Subhanallah. Kung may time siguro kayo, Kuya Bob, dito sa Mindanao, no, napakaganda dito pagpaparatingan ng pananampalatayang Islam, Kuya Bob. Kasi maalala ko yung sa Matigsalog Tribes, no, doon sa Valencia, na kung saan maraming mga hindi pa naparatingan ng Islam. Na kung titignan natin, 300 yung naparatingan pa, tapos ang lawak pa ng Valencia. At pagkatapos nung nagsyahada sila, tapos nung sumaksi sila na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at napakasarap pakinggan, Kuya Bob, no? Kasi dumaan nun yung pandemic. Tama-tama, di ba, maalala mo nung pag-uwi na, nag-close na yung mga kalsada. Yes. Nagka-problema tayo nun kasi hindi natin babalikan na follow-up.
nakakatakot yun kasi kapag nagshahada, hindi mo siya Pwede bitawan na-follow up, nakakatakot yun, subhanallah. Kaya, Masya Allah, Kuya Bob, nung bumalik tayo doon, Masya Allah, yung mga nagshahada pala, Kuya Bob, nagpapatuloy pala sila sa pananampalatayang Islam, subhanallah. Kaya, Masya Allah, Kuya Bob, no, yung Mindanao, subhanallah. Malaking potential ng Mindanao. Oo. Actually, brother, maikat kita. Alam mo ba, brother, this last week, nag-implement kami ng isang programa dito sa Iligan City. At subhanallah, napakaraming umaten at napakaraming tumanggap sa pananampalatayang Islam dahil napatunayan nila ang dapat talagang sinasamba ay yung lumikha sa'yo. Masya Allah. Subhanallah, at doon masusukat kasi, hindi naman kasi pag nagsyahada, ay gano'n na agad. Kailangan ay i-follow up sila. At kinabukasan ng follow up, subhanallah, maraming umaten. Masya Ibig Allah. sabihin nun, maraming interesadong tunay na gustong magsamba lamang sa nag-iisip. Masya Allah. Masya Allah. Naway, yun, Kuya Bob, no? Naway, ma-follow up uli sila, no? Masya Allah. At saka doon magsimula na mayroong yumakap sa Islam at nagiging totoo. At higit sa lahat, Kuya Bob, hindi natin alam na may isa sa kanila na, o di kaya, ang anak nila ay makapag-aral ng Islam. Yes. 'Di ba? So, Masya Allah, kahit isa lang yung yayakap doon at saka nagsasala at nagsiseryoso dahil sa ginawa nyo. Masya Allah, ang napakalaking Ginawa natin. napakalaking gantimpala nun, Kuya Bob, Masya Allah. Naway mabalikan yun, inshallah, sa madaling panahon dahil experience ko din, Kuya Bob, na kapag ang isang Muslim, kapag ang isang hindi pa Muslim, kapag nagsyahada sila, nagsaksi sila na walang ibang Diyos na karapat-dapat sabayin maliban sa Allah, at kapag yun na, pabayaan mo na sila ng ilang araw, ilang buwan, 3 buwan, nakalimutan na nila yun. Yes. Kailangan nyo na mabalikan. Actually, brother, dapat kapag nagpasyahada ka, right away. Kasi alam naman natin si Shaitan ay hindi papayag. Yes. Wala yung bagay na patatakasin. No? Si Satanas ay hindi niya bibigyan ng pagkakataon na tayo ay magtuloy-tuloy sa gawain ganyan. At maitama mo ang pagsamba ng mga nag-Muslim. Tama, Kuya Bob, tama. Kasi yan ang pangako ni Shaitan talaga na nangako talaga siya sa mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala na dadalhin niya ang angkan ni Adan sa Jahannam, sa impyerno, subhanallah. Kaya, yun, no, hindi papayag ang Shaitan, no, talagang may mga gagamitin ni Shaitan na ganito, ganyan. So, inshallah, Kuya Bob, mabalikan yun. At hindi lang doon sa, Iligan, no? Hindi lang doon, Kuya Bob, dito din sa Bukidnon, no? Subhanallah. Ko lang, Kuya Bob, experience ko lang nung nasa malaking organization ako, sa 4 years to 5 years ata, hindi ko nagkakamali, yung naparatingan lang ng Islam sa Bukidnon, siguro ilang barangay lang. Sa palagi mo, ilang percent? Siguro sa 100% ang naparatingan ng Islam, siguro nasa 1 to 2% lang. Allahu Akbar. Ang naparatingan. Diyan lang, sa Bukidnon lang, sa Bukidnon. Kahit sa lugar ko, sa Manolo Fortits, ang naparatingan lang siguro ng Islam dyan, siguro, 22 ka barangay. Kung hindi ako nagkakamali, 22 ka barangay. Tapos, ang naparatingan lang ng Islam siguro, nasa mga, kung hindi ako nagkakamali, 10 o 8 barangay. Tapos, yung isang barangay pa, ipalagay natin, yung isang barangay ay, yung tao dyan, naninira, no, o whole family, so ipalagay natin na 6,000. So, yung isang barangay, naparatingan lang ng yung 100. Tapos, yung 100 naman ay sa ibang barangay na. May nagsyahada sa 100, pero may nagsyahada na 90, pero ang nagseryoso, mayroong 5, may 10. Tama. So, ibig sabihin, Kuya Bob, makikita natin na malawak pa ang, kumbaga, ang Bukidnon. No, ang Bukidnon o potential na paratingan dito sa pananampalatayang Islam, subhanallah. Nung isang malaking organization na nawala, so ang nangyari, medyo humina yung kumbaga pagpaparating. Yes, yung support talaga, no. Yung mga dai natin dito, ang tagapagpalaganap ng Islam ay nandito lang naman sila, no. Ang kulang lang talaga sa kanila, Kuya Bob, ang support talaga na sa pagpaparating sa pananampalatayang Islam. Kasi kung titignan natin na napakalawak pa ng Bukidnon lang, hindi na tayo sasabihin natin ng Mindanao, napakalawak yung Mindanao, subhanallah. Yung Bukidnon pa lang, Kuya Bob, subhanallah, napakaraming mga tao na. In addition, bro, hindi ko talaga ine-expect kasi yung bata pa ako, akala ko ang Mindanao ay pure Muslim municipality, pero pagdating ko, nasa na ba yung mga Muslim?
So the meaning, yung mga sinasabing kwento o balita doon sa naririnig namin sa Luzon, sa ABS-CBN, hindi ito ay purong kamusliman. Kaya kung sasabihin nating magulo, ay hindi lang po Muslim ang nakatira dito, no? Ay wag nating isisi lahat sa mga kamusliman ang nangyayari dito, no? Tama ba? Yes, Kuya Bob. Kasi nakalungkot isipin, no? Kasi Kuya Bob, kung natatakot yung taga Luzon na pupunta sa Mindanao dahil maraming mga Muslim, kahit taga Mindanao nga, mayroon pa nga ding natatakot sa Muslim. So, ibig sabihin, makikita natin ang isang aral dito na kailangan talaga na ipaparating pa talaga ang pananampalatayang Islam. Kasi mismo taga Mindanao, takot siya sa isang Muslim. Subhanallah. Akala nila din, terorista. Meron nga kaming experience, Kuya Bob, na yung kumbaga, magpaparating na kami ng Islam. Tumakbo yung mga bata, natatakot. Kasi sabi nga ng mga bata, yung mga natatakot daw sila kasi yung mga Muslim daw, baka huhulihin sila, dadalhin sa Marawi. Ang nakakalungkot isipin, brother, yung narinig ng bata ay kwento. Kwento, yes. Hindi niya ina-experience. Yes, no? fairy tale. Yun ang problema sa atin, sa mga, lalo na sa mga Luzon. Ang nagkukwento at nagbabalita ay Kristiyano. Bakit? ABS-CBN is Kristiyano, and then GMA, kung ano pang network yan, panay yan ay Kristiyano. Hindi nila narinig ang katuroang Islam sa kapwa Muslim. Dahil kung gusto mong karoon ng kaalaman, halimbawa, dagdag kaalaman. Kung gusto mo magkaroon ng kaalaman sa pagiging medisina, pupunta ka sa pag-aaral ng medisina, tama? Yes. Pero bakit ngayon, hinuhusgahan mo Muslim, pero ang pinagmula ng iyong kaalaman ay sa Kristiyano. Yes. Dapat sana bigyan ng pagkakataon, kung gusto nyo talaga magkaroon ng kaalaman sa Islam, pumunta po kayo sa mga mabubuting Muslim. Kasi may mga Muslim din pong pasaway. Kaya Kuya Bob, dito sa Mindanao, mashallah, kailangan ka namin dito, inshallah. Inshallah. So, before natin ipagpatuloy, Kuya Bob, mayroong nag-chat yung sa chat box natin, sabi niya na mashallah, sabi niya inshallah. So mashallah. So si Anivi Kazila Akala is watching. So si Rosito Dinya, so nanonood din siya. So mashallah, si Nur Hayati Sarmiento, sabi niya na si Mama yan. Mashallah, tabarakallah. Ng misis ko. Mashallah. Ay, friend pala kami ng mama mo, no? Mashallah. Assalamualaikum, auntie. Mashallah. Sa Luzon niya, Nur Hayati sa Sarmiento, mashallah. Nanay mo pala ito. Nanay ni Sister Aid. Nanay. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah, no? Alhamdulillah. So, sabi ni Margie, mashallah, hello. So, hi din. Nanonood din siya, mashallah. So, sabi din niya na magandang buhay mga kapatid. So, magandang buhay din, mashallah, Ma'am Margie. So, sabi din ni Shawi Braza, hello sir, pa-shout out po from Kuwait. So, assalamualaikum dyan sa mga taga Kuwait, mashallah. So, mashallah, no? Bago natin ipagpatuloy ang ating programa, makinig muna tayo sa ilang patalastas. Maayong balita, alang niya itong gustong magtrabaho gawa sa nasod. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan karon og mga domestic helper ug mga rehistrado nga mga nurses alang sa nagkalain-laing dapit gawa sa nasod. Libre ug way bayad ang imuhang pag-apply. Libre ang training ug do nakapay cash assistance. Ang Legacy Human Resource International Incorporated otorisado sa DMW o Department of Migrant Workers. Usa dili angay mabalaka. Ayaw na paglangan. Apply gilayon sa Legacy Human Resource International Incorporated, ang tulay sa pag-asenso sa ating buhay. Do you need a professional massage? Do you like to enjoy a relaxing massage as often as possible? It's time to get excited! Tungod kay ang Gifted Touch Massage and Wellness Center, adunay mga accredited therapists nga maayo mo masahe sa tibok nimong kalawasan sa affordable nga presyo. Services offered: Swedish massage, Thai massage, Shiatsu massage, foot reflex, back massage, hot stone, ventosa, and air candling.
Ang Gifted Touch Massage and Wellness Center gipanag-iyahan og ginumala ni Jennifer Venil Victoria og matawagan sa telephone number 0926-940-4874 o 0965-192-3726. They are open at 10 a.m. up to 10 p.m. daily. They also accept home and hotel booking services and located at Madula Street, Purukdos, Barangay Tangkulan, Manolo Fortich, Bukidnon. So what are you waiting for? Book an appointment now at Gifted Touch Massage and Wellness Center. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So, mashallah, alhamdulillah. Tayo po ay nagbabalik, no? Mashallah. So, sinabi ni Grace Norhaini Pakiding Gumi, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa-shout out to. So, mashallah. Shout out pala kay Grace Norhaini Pakiding Gumi. So, maraming salamat, sister, sa walang sawang pagsuporta dito din sa Bukidnon sa pagpapalaganap din ng Islam, mashallah. Naway karapat-dapat din kayo i-reward ng Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah. So sabi din ni Jima Rayos, good noon po mga brothers and sisters nating mga Muslim. So mashallah, si Ma'am Jima Rayos. Si Abdul Latif Cruz, Assalamualaikum, mashallah. Assalamualaikum mga kapatid, mashallah, tabarakallah. Pa-shout out naman po from Cebu. O, akala ko Saudi Arabia to. Cebu pala. Mashallah. So, ano yan? Si Brother Lufty yan. Si Brother Lufty. Kasama natin sa ano. Oh, mashallah, Brother Lufty. Assalamualaikum, mashallah. Mashallah, no? So, mashallah, Kuya Bob. So, ipagpatuloy natin, Kuya Bob, no? So, dito sa Mindanao, napakarami pang paparatingan ng pananampalatayang Islam, mashallah. Naway inshallah makakatulong po kayo dito na inshallah magpaparating din sa pananampalatayang Islam, Kuya Bob, inshallah. Inshallah. At sigurado naman pagdating sa dawa, as long na kaya, no, at saka may susuporta, kasi yun lang naman ang kulang sa atin sa mga dai. Kung nagkataon lang tayong sigurong may kakayanan o may financial tayong pang-suporta, hindi na natin kakailangan ng support from the outside the yes, country or outside kung saan. Kaya na nating tumayo. Pero inshallah, sana magkaroon na tayo ng mga aral sa mga nangyayari, lalo na sa mga nangyayari yan sa mga dai. So inshallah, ay maging daan din ito sa mga malalambot ang puso. Maganda, Kuya Bob. No, bakit? Para tawagin na natin sila, suportahan nyo kami na magkaroon ng business para makapagtayo kami at yung business na yun ay makapagpatayo, makasupport ng mga gawaing dawa, inshallah. Isa din sa mga pangarap din namin, Kuya Bob, na naway yung ng agency ng Legacy, malaki din yung matulong niya dito sa Mindanao, yung Legacy Human Resource International Incorporated, no? So inshallah, sino man yung gustong manimpalad abroad, yung mga DH, no, mga hindi Muslim, no, kung gusto silang mag-abroad, Kuya Bob, na mayroon tayong kakilala, 24 years old to 35 years old. So, pwede silang mag-apply sa Legacy Human Resource International Incorporated. Pwede sila mag-message dito sa Angel Broadcasting Online. Direct sila dito mag-message. No, manager, mayroon na tayong dito, no, sa Angel, no? Mayroon nang nag-message dito at mayroon na tayong napadala, manager, no? So, mashallah. So, isipin mo. So, kung sino yung gustong mag-abroad, Kuya Bob, no, matutulungan natin. Kasi yung agency na ito, ang nakagandahan nito, kasi Arab Emirates yung pupuntahan mo. At saka, ang maganda dito ay, kumbaga, Muslim yung may-ari ng agency. Kaya, pagdating ng SEF,
talagang safety sila papunta doon. At saka libre ito, Kuya Bob, walang bayad. Yun, Isa din ito, no, makakatulong din sa Malaking atin sa tulong sa ating da'wah, mga kababayan, inshallah, no? mashallah. Yung tumutulong sa legacy at the same time sumusuporta rin sa dawa. Mashallah, Allah, mashallah. mashallah. Baka, Kuya Bob, kunti lang yung oras natin, no? Mashallah, ang bilis ng oras, Kuya Bob. Tama. Sana ang kinuha natin na oras, 2 oras. No? Inshallah. Kasi yung kapariho May natin, uulit pa, inshallah. Pagbitin daw, Inshallah. kailangan ulitin. Mashallah, Kuya Bob. Baka mayroon kang mga ano, Kuya Bob, mayroon kang Promote. i-promote. Inshallah. Baka mayroon kang Thank you. ipopromote. It's a big opportunity na makapag-promote, Brother Mashallah, Hamza. mashallah. Siyempre, bago ko i-promote ang akin, ay gusto kong i-congratulation ang ating kapatid at magpa-thank you sa kanya. Congratulations dahil isa ka sa napili sa mga board of directors ng Chambers of Commerce. Mashallah. Sana makatulong pa ito sa mga kapatid nating Muslim dito sa Mindanao, inshallah. Alhamdulillah. Yung Chambers of Commerce din, Kuya Bob, malaki din yung tulong sa mga brothers natin na mga Muslim dyan sa Manolo Fortits dahil ang mission and vision ng Chambers of Commerce ay tutulungan yung mga Programa. mga businessman, no, tutulungan sila at mahirap maliit o malaki na business ay tutulungan nila at i-promote at mashallah ang Angel Broadcasting Online ay kabilang, no, isa sa mga tig-promote din dito sa Chambers of Commerce. So, mashallah. So, inshallah, I just want to promote my page, Kuya Bob, at inshallah, ay follow nyo po at subscribe and mag-comment po kayo or i-like and make dua for us, inshallah. And follow my Kuya Bob. Pwede po kayong umorder sa aking Kuya Bob Chicharong Kalabaw. Inshallah, meron po akong Chicharong Kalabaw. At yung aking sa asawa kong travel and tours, kung gusto niyo magpabook sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas, mashallah, pwede ko yung magpabook sa aking asawa dahil meron siyang travel and tours na biyahe-biyahe lang na magpapabook para maging madali na sa inyo at hindi na mahihirap ang mga hotel, kung ano-ano man yung kailangan nyo, inshallah. Ang asawa ko ay meron niyang travel and tours, inshallah. And inshallah, supportahan nyo po ang mga programa ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, lalo na sa pagpaparating ang dawa at saka New Muslim Support. Inshallah, supportahan nyo rin po ang aming mga susunod na programa na nakaplano, inshallah, dito sa Mindanao. At I just want to thanks the Angel Broadcasting online streaming services at kay Brother Hamza na pinaunlakan niya kami dito sa kanyang tanggapan, inshallah. Mashallah. Sa ano, Kuya Bob, yung doon sa Ayun Iligan, nga yung pala, mga brothers sorry, natin I doon forgot. sa Iligan, mashallah. So, sa lahat naman po ng aking mga taga-sunod at followers na nagme-message patungkol sa mga New Muslim follow-up at saka mga programa din para sa mga hindi pa mga Muslim, pwede nyo po, para mas malapit, meron po tayong sa Iligan na Islamic Center, ang Al-Jalis Al-Saleh, no? Incorporated, The Good Companion Incorporated. Mashallah, naroon po si Ustad Abdul Jabbar na pwede nyo kontakin nyo at makikita nyo rin po sa page ko ang any details doon para mas madali ang impormasyon at hindi kayo maligaw para sa mga iba pang impormasyon. Mashallah, Kuya Bob, nakikita ko din na ang maraming followers mo ay nasa Mindanao. Mashallah. Thank you very much sa mga taga Zamboanga kasi sila ang number 1. Alhamdulillah, meron tayong 171,000 na ngayon. Dati, noong last week ay 170, ngayon ay 171,000 na. Mostly, ang pinakamarami nga po talaga ay dito sa Mindanao at ang Zamboanga ang number 1 po sa pinakamarami. Mashallah. So, sino man yung nakapanood dyan sa Zamboanga, no? Pwede nyong i-message si Kuya Bob na magdaawa dyan, o pwede na rin ako kasi Mindanao, magsama na rin tayo. Inshallah, dagdag ko na rin. Inshallah. Kung gusto nyo po ako lagi makontak, narito po si Brother Hamza Chongson. Meron po siyang page at saka FB account na pwede nyong i-follow para madali po. Pag narito po ako, siya po ang makokontak niya, tsaka po yung Iligan City Islamic Center. Inshallah, yan po yung mga kukontakin natin, inshallah. Harvey Chongson. And of course, syempre sa IERA, no, to helping us na ma-provide yung pangangailangan namin. At inshallah, mas malaki pa ang makuha nilang donasyon para matulungan ng tuluyan talaga ng mas malaki ang mga natitira pang nagdadawa sa IERA Philippines. Inshallah. Mashallah. So, Kuya Bob, no, mashallah, sa Zamboanga, no, inshallah, kung mayroon mang naabutan, no, nakarating ngayon sa
Sambuanga, pwede nyong i-message si Kuya Bob, mashallah, na mayroon kayong gustong paratingan ng Islam, inshallah, no? Si Kuya Bob, ano yan, yung laging may time, inshallah. So, makapunta dyan. At lalong-lalo na sa Cotabato City, mashallah Kuya Bob, lagi akong pumupunta dyan sa Cotabato City, sa Carmen. So, ang dami palang followers mo dyan, Kuya Bob, inshallah. So, sa Cotabato City, kung sino man yung nakakinig ngayon, no? Nakakita sa video na ito, sa live na ito, ay pwede nyong i-message si Kuya Bob para dyan sa Cotabato din naman ay mas maparating pa ang pananampalatayang Islam. So, isipin mo, Kuya Bob, Cotabato, alam na natin, Cotabato, pag Cotabato, Muslim yan. Pero marami pa rin mga hindi pa Muslim na hindi pa naparatingan sa pananampalatayang Islam. So, inshallah, nandito si Kuya Bob ay pwede niyong i-message para mapuntahan ang lugar ninyo para mapaparating ng pananampalatayang Islam. Parang si Kuya Bob, bakante ata, mga 2 months, 3 months ata. Inshallah, para mapuntahan na natin yan kasi mananagutan natin yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. So, nandito lang kami dito, Kuya Bob, sa Bukidnon. Ano? Hindi ko lang gagamitin ng Mindanao. Bukidnon, no? Nandito lang kami lagi, inshallah, Kuya Bob. So, baka mayroon ka pang maidagdag, Kuya Bob? Siguro, wala na. Siguro ang pinaka gusto ko lang pasalamatan ay yung mga taong nasa likod sa aking naaabot ngayon, lalo-lalo na sa aking asawa at sa pamilya ng asawa ko na walang humpay sa paniniwala at pagtitiwala sa akin na inshallah kahit na wala tayong financial na malaking kakayahan ay nakapagpaparating pa rin tayo ng aral ng Islam. Mashallah, jazakallahu khairan sa Angel Broadcasting at sa ating brother Hamza na talagang kung makikita mo pagdating sa dawa ay kambal po talaga kami. Ayan po yung sinasabing kambal dahil kambal kami sa paniniwala, kambal kami sa dugo ng Islam, inshallah. Kumbaga sa ano pa, Kuya Bob, parang ano ba yun? Yung sa Tagalog, sa dugo. Yung ano ba yun? Yung naglalakad, ano ba yun? Naglalakbay na dugo sa ating katawan. Dumadaloy. Yes, hirap talaga to pag hindi tayo salay ng Tagalog. Mashallah. So, mayroon ding nag-chat si Princess Mandrisa. Sabi niya, inshallah. So, mashallah, inshallah, sister. Mashallah, Kuya Bob, sa kauli-hulihan at wala na tayo. Kunti na lang yung oras natin dito natira. Ano yung ma-i-advise mo, Kuya Bob, lalong-lalo na sa mga kamusliman ngayon, lalo na sa mga kumbaga sa mga dumaranas ng matinding pagsubok, no? Kasi may mga ibang lugar ngayon sa Mindanao ay nagbaha, no? So baka mayroon kang ma-advise, Kuya Bob. Mashallah, alhamdulillah, it's isang pagkakataon na makapagbigay ng paalala. Pakatatandaan natin ang lahat ng bagay dito sa mundo to ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sanggalang natin sa lahat ng mga pagsubok ay ang pagtitiis at ang pagiging kontento at higit sa lahat ay ang paniniwala at pagtitiwala sa ating tagapaglikha. Ano man ang nangyayari sa ating buhay ay ito ay lagi nating hingi ng gabay, no? At bago tayo dumating sa panahon ng yung huling hininga natin ay sana ay nagampanan natin ang ating pagiging tunay na Muslim, yung makapagsamba sa Kanya at makahingi ng kapatawaran. So, yan lang ang napakasimpleng payo ko. Ang buhay ng pagiging Muslim ay ang pagtitiis sa lahat ng pagsubok na dumadating sa'yo. Hindi ibig sabihin lahat ng negative ay yun lang ang pagsubok. Hindi po. Ang pagkakaroon din ng tagumpay at pagkakaroon ng maraming kayamanan, ito ay pagsubok. Ang ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay maraming kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, at anumang nakuha mo dito sa mundong ito at ikaw ay nawala sa iyong obligasyon sa ating tagapaglikha, nasubukan ka kung tunay ka bang tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inshallah, pagtitiis, pagiging kontento, at higit sa lahat, kung hindi mo na kaya, tumawag lamang sa ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Dahil siya ang makakasagot ng ating lahat ng ating mga problema dito sa mundong ito. At bago tayo mamatay, ay sana nakahingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Maraming salamat po. Inshallah, jazakallahu khairan po. Mashallah, Kuya Bob, no? Mashallah, napakagandang payo, mashallah.
Inshallah Kuya Bob, kapag mabigyan din tayo ng isang pagkakataon na babalik kayo dito sa Mindanao, mashallah. So inshallah ay muli tayong dito magkita-kita sa programang ito sa Sambahin ng Tagapaglikha, Huwag ang Nilikha. At dito lang yan na makikita at mapanood sa Angel Broadcasting Online. So inshallah Kuya Bob, naway ingatan kayo at ng iyong asawa sa inyong paglalakbay, at kung ano man ang mga pagsubok ng iyong pinagdaanan ay naway padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsubok. Tandaan natin na ang pagsubok din Kuya Bob ay hindi tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok ng hindi natin nakakaya. Masya Allah. Na napakasarap din na may pagsubok. Hanggang anong gusto natin na susubukan tayo o lilinisin tayo doon na sa Jahannam, di ba? So mas mainam kung dito pa lang na sa mundong ito ay kung mayroon mang mga pagsubok ay yun ay humiling ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakaraming mga Muslim noon, mga sahaba noon na nalulungkot sila dahil wala na silang mga pagsubok. Subhanallah. Tayo ngayon, na damay ng pagsubok na, parang hindi ko na to kaya, di ba? Hindi, konti lang yan na pagsubok yun. Ang pagsubok lang talaga natin dito sa mundong ito ay saan tayo kukuha ng pagkain. Yun lang naman talaga, no? Yung mga damit, yung mga gamot, o yung iba pa, basic, ano lang yan mga susunod na mga basic lang. Pero ang importante talaga natin dito, kapag makakain lang yung pamilya natin, parang wala na tayong problema. Kasi ganun yung isang Muslim na kumbaga sa mga, kung ano ang mayroon sa isang Muslim, dapat magiging kontento ang isang Muslim, di ba? So inshallah. So hanggang dito na lang Kuya Bob, no? Hanggang sa susunod na pagkikita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I felt Allah's power in my soul. That day Islam took me in its fold. I am a Muslim, Islam my deen, Allah my Lord, His word Quran, Muhammad Prophet, praise be upon him. I'm a Muslim for all of time. As I grew up, walking in this great big world, I gazed in awe at the wonders of Allah.